tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. As me again, Angel Whisper 11, ang inyong publikod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Master, Spirit Guides, Holy Spirit, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and syempre po sa mga elementals. Okay, so ngayon po is vision po tayo. So madami pong pumasok na vision, but sa dami po, siguro mga 5 po yun. And syempre po, nag-channeling din po ako doon. So, hindi ko po pa-pick up yung iba, but meron po akong naka-highlights na dalawa doon. Which is yung isa is about sa angel. There's an angel message para po sa inyo. But this angel is, ano lang siya, parang cherubim, baby, parang mga age, mga 8 years old, mga gano'n po yung age niya. 8 to 9 years old, mga tipong gano'n. Na naka-white with feathers, with the matching pak, gano'n, nagpa-fly siya, gano'n, na parang siya yung nag-iiwas sa'yo sa trouble dito sa atin. Or sa moto po na spiritual, na iniiwas siya po kayo sa trouble. And the other one naman po is yung parang dito naman po sa atin sa lupa na about sa there's a parang car accident, no? And hoping na siguro for some of you extra care lang po, no? Ingat lang po tayo ngayon sa biyahe, especially po yung mga dekotse po dyan na subscribers ko. But later on naman po kasi parang ang nilalabas po sa akin kung ako po mag-i-interpret without using my cards is andito yung parang kailangan po natin mag-ingat sa parang sa paglabas-labas na rin po, sa paglabas-labas, ganoon din po sa pakikipag-usap sa ibang tao, kasi later on po after po nung meron po nag-explode na isang car is andito naman po yung nagkaroon kayo ng happiness. So maybe kailangan nyo na po talagang umiwas ngayon sa mga taong nagbibigay po ng toxic sa inyo, or parang andun yung nagtitrigger na magalit po kayo. So better na lumayo na lang po kayo pagka alam nyo po parang may something na issue yung taong yun sa inyo, especially po yung mga tao na iinggit, layuan nyo na lang po. Kaysa po parang kayo po yung parang car na nakita ko doon sa vision na nag-explode. Once na parang pagka nag-explode ka na, or parang na-express mo na yung pakiramdam mo, then andun na po yung happiness, or parang andun na yung okay ka na. But dahil nga po ipinasok po sa vision ko yon, so parang ang gusto po ng Holy Spirit po dito is sabihan ko po kayo na better na deadmahin nyo na lang po yung mga taong gano'n na parang gustong lumabas yung dark side ninyo. Layuan nyo na lang po siya and move forward. Kung ano man yung mga plans po ninyo, diretso na lang po, no? So, kukuha lang po tayo dito sa message. Kukuha na lang po tayo dito sa cards na ito. Hindi po muna ako kukuha dito sa tingnan po natin kung makakakuha po ako ng ibang message sa ibang mga cards. Okay? So, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa atin pong mga new subscribers. Maraming salamat po. And sa mga makaka-resonate at hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and paki-click po notification bell para update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto naman po magpa-reading one-on-one, magpagamot, walk-in or online. No, kung walk-in po, check nyo lang po si admin para po malaman po ninyo ang exact address ko para po makapunta kayo dito, kasi po by appointment din po ako sa healing, kasi nga po meron din po akong mga online na reading at online na healing. So ang kailangan ko po dito is appointment din po sa mga walk-ins. And ganoon din po sa mga gusto magpa-reading na gusto po ng walk-in, by appointment din po tayo. And what else? Sa mga gusto na mag-avail ng mga pangkalahatan na miracle oil and yung manifestation oil, so andyan lang po, and medallions, andyan lang din po sa ating contact, sa description box yung contact details. Okay? What else? Okay, so announcement again, hanggang December 31 lang po ako mag-accept ng reading. So sa mga gusto, mga nakapag pa-reserve na po, maraming salamat po. And sa mga nagpa-walk-in, see you soon.
Dahil next week po is 27 na po ang balik ko sa mga accepting schedules po ng reading. Okay? So, again, please, dito po sa atin, wala pong VIPs, no? Wala po akong very important persons po na kinoconsider. Lahat po kayo dito is fair. Kaya ako din po yung nakikiusap sa inyo kung ano po yung rules ko, please po pakisunod lang din po. Okay? Pag sinabi ko pong no calls, please. Okay? Pag sinabi ko pong, kung halimbawa po kasi gustong-gusto nyo po talagang magpa-appointment about po sa reading, kasi po meron po akong mga clients na gusto is laging rush. Gusto po nila right after the payment is isasalang ko na po agad. Hindi po pwede yung ganun. Kasi unfair po. Unfair po dun sa mga nagbabayad na advance po Minsan po 1 week before, binibigyan ko po sila ng especially po pagka nagbayad po sila ng Thursday. So, papasok po ang Friday, Saturday. Friday is ritual day, wala po akong reading. Papasok po ang day off ko ng Saturday and Sunday. So, Monday na po yan. Sila po is nagtsatsaga po na mag-advance payment para po for reservation sa mga slots. So, sana po naiintindihan nyo po yun. So, ang ano po dito talaga is payment first po sa reading. Sa mga gusto po magpa-online, online or walk-in, is kailangan po na reservation. Kasi po may mga line-ups po tayong sinusunod. Okay? Kasi meron po tayo sa ibang bansa, ibang lugar, no? Mga ganun po. Wala po sasama ng loob. And wag lang po keep on calling po talaga. Kasi again, hindi ko naman po pinasasagot ang admin sa mga phone calls ninyo. Yun nga lang po medyo nakaka-disturb. No? So please, yun po yung rules ko. So please, sunod na lang po tayo. Okay, parang hindi naman po ako nai-stress. At di rin po nai-stress si Ana. Okay? Okay, so let's start. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Jesu Cristo, mahal na Birhen Maria, mahal Santo Niño, pakibasbasan po niyo ng pakalalakas sa kapangyarihan, badala dugo, badala ngal, badala spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe patungkol po sa vision na pinagkulog niyo sa akin kanina, naway maipaliwanag po sa kanila ito, at mabigyan ng mga kasagutan po kanila mga katanungan, at nang sa ganun po ay magkaroon po ng kaliwanagan ng kanilang pag-iisip. At ako po patuloy po na nanalangin na kami po inyong ligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman ng tukso, at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, I'll keep this first. Tingnan ko po muna kung kuha muna tayo ng message kay sunod-sunod na po to. Titignan ko po kung makakakuha ako ng tarot. Kung dadapot po tayo sa tarot. Pero prefer ko po na kumuha lang po sa mga angels and universe. Kasi this is hindi. Parang kukuha po ako dyan. Kasi mamaya po magre-reading ako about full moon. Kasi December 15 po, no, is the last full moon po for this year. So, ito po is talaga pong powerful. So, there's an ending. For me, ito po yung end. Lahat ng mga obstacles ninyo. So, ang kailangan nyo po ngayon is gumawa ng mga manifestations para po sa pagpasok ng year 2025. Okay? So, dito po, hindi ko po gagawin komplikado ang buhay ninyo sa pagmamanifest. Ang kailangan nyo lang po dito is just mag-prepare ng white candle. Then, mag-pray po kayo ng Ama Namin, tatlong Ama Namin, tatlong Abanginong Maria, tatlong Luwalhati, isa pong sumasampalataya. Then, manifestations nyo po na 12, no? Then, yun na po yun. No? Kailangan nyo lang pong intay na malusaw si kandila. Okay? Kailangan po yung wala po yung sana. Alisin nyo po yung word na sana. Okay. Okay, so first card nyo po is no matter what happens. So ito is based po to sa sa vision na ibinigay po nila sa akin. Na no matter what happens, no matter how far you seem to be away from where you want to be, never stop believing that you will somehow make it.
Have an unrelenting belief that the things will work out, that the long road has a purpose. Oo, kasi minsan talaga parang andito yung pagka medyo mahaba po talaga ang biyahe natin. Like mahaba po yung may matagal. Parang ang tagal ng alam mo yung parang ang tagal ng pagsubok na dumatalgin sa atin. Parang siguro since childhood, yung iba sa inyo dito is parang at the age of 35, the age of 40, doon pa lang kayo nagkakaroon ng growth or parang nagkakaroon ng pagbabago sa lifestyle ninyo. Parang simula nung maliit kayo hanggang sa naging adult kayo, isang dito yung, or nagkaisip na kayo, isang dito yung talagang parang puro pangit, no, yung nangyayari sa inyo. So, hindi naman po again, kung pangit po yung napagdaanan natin before, hindi po habang buhay yun. Kasi doon din po tayo huhugot, no, ng lakas para po maging strong tayo sa darating na bukas. Ang kailangan lang po natin talaga dito is magpakatutok or still kailangan po natin talaga dito ng faith kay God na itatawid po natin lahat. Na kahit po paulit-ulit, no? Kasi po, yung pong hirap nyo for how many years, maybe decades, no? Iba naman po ang ibibigay sa inyo niyan. Kung parang noon, parang araw-araw din ang dagok sa inyo, araw-araw din ang pagsubok sa inyo. After po niyang mga yan, is araw-araw din po ang dating ng blessing sa inyo. Pero hindi niyo po ini-expect na ito pala ang magiging kapalit ng pagsubok mo. Na parang bigla talagang binago from head to toe ni God yung buhay mo. Personality mo. Lahat, physical, spiritual, mental, emotional, and financial, binago niya. Doon ka nalang magugulat. Okay? So, ano lang, kung ano yung paniniwala mo, especially kung talagang ikaw is andito yung magtatag at napakalakas ng faith mo kay God, dire-diretso mo lang. Kasi marami talagang darating sa yung pangyayari na hindi mo inaakala na maisasagawa mo or mapagtatanggol pa yan. Marami. Okay? So, next is when you hold on to the past, diba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, bitawan nyo yan. Kung noon pa, is meron na kayong mga paghihirap, then, kung paghahawakan nyo yan, ano mangyayari? It stops you from living in the present. Totoo. Kasi doon na, nakapako ka na doon. So, kailangan mo na i-release yung mga ganyan. Diba? So, release any old hurts or worries or regrets. Commit to being in the here and now. Yun naman talaga po, kailangan atupagin na natin. Yung ngayon. No? Yung andito ngayon at kung ano yung nandito ngayon. Yun na po yung harapin natin. Doon na po tayo mag-focus. So, na po natin kalkalin pa yung nakaraan. Kaya minsan po nagkakaroon po ng parang pagtatalo sa pamilya. Dahil kinakalkal pa po yung nakaraan. Dapat wala na. Baon na po sa limot yun. Kasi andito na po tayo sa present eh. So, ang isipin po natin yung present and yung future na po. Na para sa ikagaganda. And sabayan po natin syempre po ng pananalig para po magdire-diretso. Again, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, kailangan po natin talaga higit na ang Panginoon para po magkaroon tayo ng kapayapaan. At alam niyo yon yung ang tawag doon sa pag-iisip, kaliwanagan, kagaanan, yung mga ganyan. Kasi ang hirap po pagka wala po sa atin si God sa buhay natin sa araw-araw, napakagulo. Para kung ang iisipin mo lang, saan ba ako kukuha ng pambili ng ganito, saan ba ako kukuha ng pambayad sa ganito, saan ba ako kukuha ganito. Yung mga ganon. Pero hindi nyo po ba alam, or alam po for some of you, no, is alam nyo po to na kung kayo po is nakadikit at nananalig kay God, andito yung talagang pinararamdam nyo yung pagmamahal sa Kanya, pagpapahalaga sa Kanya, respeto sa Kanya. Meron po siyang ibinibigay sa inyo. Nagpo-provide po siya. Hindi man po sobra-sobra, pero at least na itawid mo ang isang araw na yon nang hindi ka na problema, na hindi ka na malimos, nang hindi mo kinawaan, parang dinaw ng sarili mo. God will provide everything you need. Ang kailangan mo lang talaga dito is maniwala, mahalin, paniwalaan. Nandiyan po ang Diyos Ama. At magtatagumpay ka po talaga. Okay? Saan na ba yun? Okay, so forgive yourself for where you think you may have been wrong. Ganun talaga. Kailangan din natin kasi ng forgiveness sa sarili. Hindi lang po yung tayo po yung papatawad sa iba. Kailangan din po natin patawarin yung mga sarili natin sa mga pagkukulang, pagkakasala, na ibinigay din po natin, hindi lang po sa atin sa sarili, kundi po sa ibang tao. Minsan po kasi yung iba,
Akala nila perfecto sila na parang alam nyo, kinoconsider nila na siya naman ang may mali, hindi naman ako. Ba't ako hingi ng sorry? Bakit ko kailangang i-down ng sarili? Tingin nila parang dinadown nila sarili, pero ang totoo, hindi. Kailangan po talaga natin tanggapin na tayo po, lahat po, again, wala pong exemption dito. Lahat po tayo dito is makasalanan. Wala po talagang perfectong tao. Wala po. Wala. Okay? So, you deserve inner peace. Let it go. So, let it go. No? Then move forward. Okay? So, here's a third card. If you want to be more successful in life, your priority should be focused on your mindset, on all that you want to attract into your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces are at work in your favor. Alam niyo ba kung sino yung many forces are at work? The universe, your archangels, all your guides na unseen, na hindi nyo po nakikita. Sila po yung forces na at work, na gumagawa po ng paraan para po kayo ipaangat, kayo po ipagalingin, kayo po ay bigyan ng lakas, ng kakayanan, ng kapangyarihan. Ayusin po ang buhay ninyo. Andyan po sila. Ang kailangan nyo lang po talaga dito is to prioritize kung ano po talaga yung gusto nyo sa buhay. Huwag po kayo malito. Again, kung meron man po confusion na po na pumapasok sa inyo, ang kailangan nyo na po dito is ask guidance from God, from your guides, na kung ano ba yung pang choice na dapat yung piliin para hindi po kayo ma-pressure, para wala po magkaroon ng kapabayaan, no? Yung ganun po. Pero alam ko po kahit po mag-multiple pa yung task or mission na ibibigay sa inyo ni God, alam ko po nasa katuparan nyo po yan. Ay, po muna tayo dito bago tayo mag-angel number. Okay, so po tayo ng message dito sa ating archangels. Archangels nga ba ito? Yes, archangel cards. Oh, archangels. Please be with us. Archangel Michael. Nakita ang aking oracle card. Thank you. Bilis ni God. Ano yun? Archangel Michael. Siya talaga yung sumagot. Thank you. Okay, so we have Seven of Michael. So, ang message po niya, Archangel Michael, for you is there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. So, review all the details. So, parang andito yung, actually si Archangel Michael naman is always staying beside you pagdating talaga. I mean, kahit saan. Kahit hindi ka sabihin kung ikaw is a healer or tarot reader o kung anumang spiritual na ginagawa mo, no, is andito yung talaga nakabantay siya sa'yo. Andito yung, lagi siya nakamasid. No, dahil alam niyang at any time, every second, no, is andito yung talagang may talagang gustong umatake sa'yo. May talagang gusto magnakaw ng kakayanan o kapangyarihan na meron ka na pinag-alok sa'yo ng Diyos. That's why andito po talaga yung kapag kabilin-bilin ng Panginoon Diyos Ama na itong si Archangel Michael is wag na wag mawawala ang Panginoon sa'yo. Amen? No? So, ang kailangan mo lang talaga dito is parang lagi mong iisipin na every time na nagwo-work ka or ginagawa mo yung mission mo sa mundo, hindi ka alone. Hindi ka nag-iisa. Always ask help, no? Especially sa mga guides mo. You are an independent, a healer. For some of you, ganun. Na parang, dahil meron kayong mga lahi, so parang, alam mo yun, sa katawan mo na lang, lumalabas na talaga ikaw is manggagamot. Andun yung iba sa inyo, talaga may bertud na hindi na gumagamit ang mga lati, na sadyang talagang may lakas para makapanggamot. Lalo na po yung mga traditional na mga healers, no? Yung mga noon pa, no? Na yung iba nga po nagkamatayan na eh. So, pinapasa na lang po yun sa mga apo, sa mga anak, ganun. So, pagdating po sa apo, anak, at hindi naman po talaga naipasa ng yumaong manggagamot, is nangangapaong ngayon siya. But, andito po yung ito na nga po yung sinasabi ng Angel Michael na kailangan nyo po humingi ng guides. Hindi po masama ang humingi ng tulong. Kasi po tutulong naman po kayo sa tao. So, ang kailangan nyo po dito is yung spirit guides ninyo, yung spiritual presence po nila
para po kayo ay mag-guide, para po kayo ay maprotektahan sa gagamutin ninyo. Yun po ang kailangan nyo gawin. Para po sa kaligtasan dito. Okay? And also we have, wow, taas nito the Chariot, which is from Archangel Metatron. Angel Metatron is talagang mandirigma din. Actually, medyo talagang slight parang na mas malakas daw itong angel, si Archangel Metatron compared kay Archangel Michael. But hindi na issue sa akin yun. As long as silang dalawa, isa sa akin din at nag-guide, okay na. No, masarap po yung ganun may mga warriors ka na archangels na nag-guide. Kasi yung assurance na talagang safe ka and protected. Nako. And yung security, the best. So, andito yung kampante ka na kahit sino pwede mong gamutin. Kahit sino pwede mong hawakan. Kasi ito is mga, kumbaga, ano na to binilinan na ni God na huwag tayong bababayaan. Okay, for some of you, is ito rin ang nag-guide sa inyo, si Archangel Metatron. Okay, so determination and self-control, career advancement, acknowledgement of success by others. Actually, ito, nakita ko tong angel na to. Ito sinasabi ko sa inyo. Pero dito kasi sa younger version ni Archangel Metatron. Para kasi bata-bata pa to Pero ganito po yung nakita ko kanina na nakabuka po yung wings. Sa, ito to. Nakabuka yung wings. No? Almost the same kasi ganito rin yung field or parang yung place, pero hindi nga na siya nakasakay sa karatela, hindi siya nakasakay kasi this is the Chariot, no? So ang kailangan nyo lang po talaga dito is to yung determination and self-control. Saan siguro for some of you talagang minsan parang nawawala yung patience, maybe for some of you parang andito yung nag-iinit agad ang ulo, or parang andito yung kailangan po kasi sa gamutan, especially po sa gamutan or outside the gamutan. As long as kayo po is tinanggap nyo na po yung pagiging healer, talaga po number one dito for me is patience. Kailangan po natin pairalin yun. Kasi kung hindi po natin pairalin yung patience natin, isa dito na po sasabog agad tayo. Mag-iinit agad ang ulo natin, magagalit tayo, maniligaw tayo, magmumura tayo, yung mga tipong ganon. So, ang kailangan po talaga natin dito, number one for me is patience. Ewan ko po sa inyo, pero ako po talagang, yun po ang kailangan ko. Patience. Especially po sa panggagamot. Panggagamot po lagi ko pinaiiral yan. Especially po pagka nagpapasabi na po ako, pag okay pa, okay lang, sige. Pero minsan po, may muudyok na po kagad sa akin, binubulungan na po ako ng mga guides na, siguro patagalin yan, tigukin mo na yan, gano'n. Yung mga gano'n po, mga tipong bawa, 2 years na po pinahihirapan, 5 years na po pinahihirapan, yung halos naubos na yung pera ng mga ginagamot po dahil sa pagpapa-ospital, kung saan ang magagamot nagpunta, yung mga tipong gano'n po. Kasi meron po mga cases na ganyan. So, pagka mga gano'n po, may utos na po ang aking mga warriors, si God, Ascended Masters, kitlin ang buhay. Okay, so we also have the Ace of Michael here, which is a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder progress. Yes. Huwag nyo pong hayaan. Kung halimbawa naman po kayo is talaga may mga obstacles, hindi naman pa natin may iwasan sa araw-araw. Kasi buhay pa po tayo. Andito po tayo sa lupa. Talaga po may encounter tayo mga problema. Makakasalumuhan ng tao na akala mo mga totoo sa'yo. Mga tipong andito yung magkaroon ka lang ng konti. Akala mo na kung sino ka sa mata nila. Yung mga tipong ganun. Hayaan nyo lang po sila. Huwag po kayong pa-apekto. Kasi maapektuhan din po. Pero I know, ikaw dito, no, nakausap ko ngayon na kahit na ganito may mga issues is hindi mo naman pinapansin, which is good. Okay, so clear up communication problems with others. Oh. Para sinasabi dito na huwag kayong magtatanim din ng galit. Okay? So, better na magpakumbaba tayo lagi. And again, let go nyo po lahat. Still, kung po kayo makakakuha ng kapayapaan. Bottom of the deck is 444. Oops. 444 is a protection. Yes, you're really wow, my goodness. Who's this? Limitless potential. Wow. Okay, so, andito yung 444, no? Which is protection. So, get ready for the good things. We have the 444. Ayan ha, 444 yan. So, get ready for the good things you've been hoping for.
Yes, kasi sa nakita ko nga doon, right after the explosion ng ano, nung nag-explode yung kotse, is right after that, is andito naman yung parang asaya-saya na ng family, asaya-saya na kung sino yung group of friends ba yung kasama mo. Wow, 7-7! Ang ganda! So, ayun, nakompleto na yung part ko. Okay, so, um, kumbaga, get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. So, hindi ito basta-basta. Kung ano man yung meron ka ngayon sa spiritual na ibinigay sa'yo, pinagkaloob sa'yo ng Panginoong Diyos Ama, deserve mo yan. And talagang you were born for a higher calling. Nandito ka dahil talagang kakaiba yung mission mo. Kakaiba. Malawak. Mataas. Ganun. Okay? So put your energy into going towards your ambition. And the universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. Diba? Ganun ka supportive sa iyo ang universe. Kumbaga, andito yung sila mismo na ang magbibigay sa iyo ng mga tamang tao, tamang pangyayari. Alam mo yung sila yung nagmamaneho ng buhay mo. Sila yung dadalhin ka nila sa mga tao. Or sila na, hindi, sila magpo-provide. Sabi nila dito, di ba? Kumbaga sila yung mag-a-align to provide you with the right people. No? So sila yung lahat, kahit circumstances, situations, lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, sila ang magbibigay sa iyo. Sila ang mag-ahatid sa iyo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo yan na kung kayo po isa isang manggagamot, isa po kayong divine healer, kung ano man po ang hatid sa inyo ni God na mga guides ninyo na mga gagamutin na tao, tsak ang kagalingan nito. Kasi hindi po kayo hahatiran ng pasyente o ng tao ng Panginoon Diyos Ama or ng mga guides ninyo kung hindi nyo po kakayanin. Siyempre po, delikado po yan eh. Hindi niya po nila kayo dadalhin sa delikadong sitwasyon. Okay? So, naku, ang swerte nila kung sa inyo po talaga din nila. Okay, so we have the limitless potential. So, we have the 0-0. Bihira po to. 0-0-0-0. Bihirang-bihira po yun. Okay, so it serves as a timely reminder that anything can be accomplished. Yes, yun din yung halos sa 444 natin nasabi nga dito na kumbaga, lahat ng dadalhin sa inyo dito is talagang tsak ang kagalingan. So, lahat po ng mga hihipuin ninyo, lahat po ng gagawin nyo, lahat po ng plano ninyo, balak ninyo, lahat po yan ma-accomplish. Lahat po yan mapagtatagumpayan po ninyo yan. So, there is no reason you can't make it a reality. O, diba? Miracles, ang sinasabi ko na dito. So, if something is in the possession of another person, it's also available to you. Diba? So try to remain calm. Yun nga. Calm, patience. Kailangan nyo na po talagang i-maintain yan. Kailangan nyo na po talagang panatilihin nyo po mapagkumbaba, mahinahon. Yun, kalmado sa buhay, sa araw-araw. So, what's meant for you won't pass you by. Let go of tension and relax. Alisin nyo yan. Yung parang parang mga worries, no, na parang, ay, bakit ganito na naman yung tinda ko, bakit ganito na naman, parang walang bumibili ng pagkain ko, masarap naman, bakit ganito, maganda naman ang display ko, bakit hindi pinapansin, yung gano'n, maganda naman ako sa online, bakit hindi nila ako pinapansin, ba't wala akong mga viewers, yung mga tipong gano'n, stop it, no, kasi, talagang, lagi nyo rin po iisipin, na hindi naman po talaga sa araw-araw is Pasko. Minsan po 2 days, patumal, pero sunod-sunod naman yan. Uulanin naman po kayo. Okay, so lagi na lang po kayo mag-direct ulit God. And look, what's the next part? 777. This is Jesus Christ number. So, all the lucks, good luck part 2. So, ang gusto dito ng universe, gusto dito ng divine, gusto ng Holy Spirit, ito is magkaroon po kayo ng contentment, prosperity, abundance, no, and divine intervention. So this message is most likely to reach you during intense uncertainty. You'll come out winning from everything that may come your way. Diba? Dito talaga yung for the win kay. So it's also a sign that you have much life experience and wisdom to share. True. Actually, kumbaga kayo yung tipong pagmaalaala mo kaya ang buhay na magbibigay ka ng inspirasyon sa karamihan. And dahil just experiences mo from the past is ito yung i-share mo yung mga words of wisdom.
no? Dahil sa mga life experiences na nangyari sa'yo. Yet, you'll need enthusiasm and effort to get this message to others. Yes, that's true. So, see, we have the 444, we have the 000, and the 777. So, yan po yung lumalabas sa vision ko. Na possibly, talaga mangyayari sa inyo na kayo po is magkakaroon ng transformation. Especially this full moon, starting this full moon. Starting ngayon na mismo. It's 12:15 na. So, expect more blessings. And the last card mo is good luck. So, lahat ng swerte nasa sa'yo. And ang pagpasok nito ng December mo ay bonggang-bongga. Okay? So, let's see. Ano ba yung, ano ba tong card na to? Kasi kahapon ko to agad ko pinrepair. So, ano ba yung blockages? Hindi, this is blockages. Okay, so, ano yung mga dapat mong i-repair for growth? Okay, so spirit guidance, co-creation. Okay, spirit guides. So, andito yung your guides, your spirit guides and guardians are here to assist you and to help you to evolve into your authentic self. Wow. The time is now to see yourself as your spiritual team sees you. Wow. They ask that you remove all limiting thoughts and open yourself up to them. Meditation and asking for signs are a great way to deepen your connection. True. So, by meditation, alam nyo talagang hindi po kayo makakapasok ng maayos sa spiritual kung wala po kayo meditation. Kung hindi po kayo nakakapasok spiritual yan, bali wala po ang lahat. Kailangan po talaga tayo as a healer, as a divine healer, is kailangan po talaga may connection po tayo sa taas. With the help of our visions, with the help of our dreams, andito po yung magkakaroon po tayo ng connection sa kanila. And malalaman po natin lahat ng mga katotohanan sa kapaligiran. Okay? So, nandiyan po ang spirit guides nyo, guardian angels, ascended masters, ancestors, na talagang mag-guide po sa inyo. Else, patience needed. O, diba? Sabi ko sa inyo, kailangan yan. Sabi ko sa inyo, kailangan talaga ang patience eh. Patience needed. Okay, so be mindful not to rush or push your agenda at this time. Trust in divine timing and less in instant gratification. Having patience allows everything to unfold as it should. Totoo naman yun. Kasi kung halimbawa pumamadriin po natin lahat, wala pong mangyayari, baka matapalan po. Pag nasubsob po tayo, ang hirap pong bumangon. Ang hirap po ulkunin yung strength na alam nyo yun. Kasi pag natapa kayo, syempre may masakit, may magdudugo, may magkaskas, may bukol, may ganyan. So, ang hirap po uling bumangon. Unlike po yung nag-iintay po tayo sa tamang panahon at ando po tayo sa pumapasok na sa tamang proseso, step by step. At least po magiging maayos po. Yun po rin po sinasabi ko sa mga estudyante ko. Huwag kayong magmadali. Kasi po ako ilang taon din no, bago ko po na kamit yung ganitong lakas sa mundo po na spiritual. Hindi po agad-agad na pagmulat mo or parang pagpasok mo sa spiritual is ganun ka nakalakas, nasa highest rank ka na agad. Hindi po. Marami pa po kayong kakainin bigas, especially po sa mga bago. Marami pa pong pagsubok na dadaan. Kumbaga, susubukan po kayo ng Panginoon kung bakit ang bigyan pa ng panibagong kakayanan at kapangyarihan. Kailangan mo munang ipasa itong pagsubok na ito. May mga ganun po siya. Kaya nga po sabi ko, yung pong last time na nag-live po ako healing, kinuha ko po yung mga names nung nasa spiritual awakening. Ano bang ko nung ba't ko kinuha? Kalimutan ko na kung bakit ko nakuha yun May nag-donate, may mga ganon. So, nung nalaman ko po yun, is kinuha ko po yung mga names sa spiritual awakening para po maging magaan lang po yung pagsubok na tatahakin nila. No? Kasi nagdaan na rin po sila sa ibang pagsubok kaya po sila na-awaken Pero habang nasa spiritual journey po kayo, meron pa rin po. May times na dadapa po tayo. May times na alam niyo po yung udyok na mga bulong ni Tamin
na, naku, huwag ka maniwala dyan, naku, mapapahama ka dyan, naku, maghihirap ka dyan, naku, hindi ka makakakain dyan, naku, magkakasakit ka dyan. May mga ganun po. Meron po mga taong lalapit sa inyo, di-discourage po kayo na huwag niyo pong i-accept yan. Meron namang parang, dahil sa parang ayaw mo ng pagchismisan ka, titigil mo na. May mga ganun. Meron namang magkakasakit, ganun. Pero yun is a test na kailangan mo nang hawakan ng mga taong, sa pamilya mo especially. Okay? So, kailangan na po talaga natin those patience. Kailangan. Kasi po, mas magiging matatag po tayo. Kaya, ako po yung nagpapasalamat din po sa mga estudyante ko na talaga naman. Ngayon po, is natutuwa po ako kasi meron na po ako talagang mga manggagamot na rin na nahawakan. Nanggagamot na rin po sila. And nandito rin po sila mga subscribers ko rin po. And yun po, panalangin ko na lang din po na huwag gagawa po ng kaliwa. Again, yun pa rin naman po sinasabi ko lagi, kailangan po talaga may patience. Kailangan patience. Okay? So now is, for the last card is we have this good news. So, positive energy, yes. Yun. So, maybe for some of you, nagkaroon kayo ng mga negative energies nitong nakaraan, like low energies, wala talagang power, or maybe parang nagfa-fluctuate siya, mga tipong gano'n, parang on-off ang powers ninyo, or energies ninyo. Well, this full moon, or dahil dito sa vision na ito na binigay po sa akin, is andito na po yung papasok na ulit, bumalik na po ulit yung energy or yung power nyo is nag-return of the comeback na. Yung mga ganun. Okay, so your prayers have been heard. Yes, diba? Kaya dito na po yung positive. And this is the good news, no? Good news is on the way. The universe wants you to have expectancy of positive outcomes in your life. You have the power to manifest. Diba? I told you, you are the powerful manifestor. So what you desire of the highest good by co-creating the source with source, now it's the time to say, claim this, mga ka-angel. I assure you, year 2025 is full of prosperity, abundance, good health, long life po sa inyong lahat. Sa atin po lahat. Amen. Okay? So, next reading ko po is about full moon. No? So, wait for my, upload ko lang po ito. Okay? So, sa mga naka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, click the notification bell, and sa mga gusto lang po magpa-reading, magpa-healing, magpa-ritual, at mag-avail po ng mga oils, miracle oils, medallions, amulets, ganyan, is nandyan lang po sa description box ng aking contact details. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!